Sa isang maliit na bayan, may isang lalaking nagngangalang Ramon. Siya ay isang mahirap na mekaniko. Araw-araw, nagtatrabaho siya sa isang lumang talyer sa gilid ng kalsada. Ang bubong ng talyer ay may mga butas, at kapag umuulan, tumutulo ang tubig sa sahig. Ang mga gamit niya ay luma na, kalawangin ang mga wrench, sira-sira ang jack, at madalas ay kailangang manghiram pa siya ng gamit sa katabing tindahan. Si Ramon ay tahimik na tao. Hindi siya mahilig magsalita. Kapag may customer, ginagawa niya lang ang trabaho niya ng maayos. Hindi siya naniningil ng mahal. Minsan, kung wala talagang pera ang customer, tinatanggap na lang niya ang kaunting bayad o minsan wala pa nga. Lumaki si Ramon sa kahirapan. Bata pa lang siya nang mawala ang kanyang ama. Ang kanyang ina ay nagtrabaho bilang labandera. Madalas, kulang ang pagkain nila. Dahil doon, maaga siyang natutong magtiis. Hindi siya nag-aral ng mataas. Pagkatapos ng high school, tumigil na siya at nagtrabaho bilang katulong sa talyer. Doon niya natutunan ang pagiging mekaniko. Ngayon, si Ramon ay mag-isa na lang sa buhay. Wala siyang asawa, wala ring anak. Ang tanging meron siya ay ang maliit na inuupahang kwarto malapit sa talyer. Maliit lang ang kwarto, may isang kama, isang mesa, at isang maliit na kalan. Kapag gabi, tahimik ang paligid at madalas ay naiisip ni Ramon kung hanggang kailan siya mabubuhay ng ganito. Dumating ang isang gabi na sobrang lamig. Hindi karaniwan ang ganitong lamig sa kanilang lugar. Ang hangin ay malakas at ang mga tao ay nagsuot ng makakapal na damit. Si Ramon ay nakasuot lamang ng lumang jacket na manipis na. Nanginginig siya habang naglalakad pa uwi mula sa talyer. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, napansin niya ang isang pamilya sa gilid ng daan. May isang lalaki, isang babae at 2 bata. Wala silang sasakyan. Ang mga bata ay yakap-yakap ang isa't isa, nanginginig sa lamig. Ang babae ay may hawak na maliit na bag at ang lalaki ay mukhang pagod at balisa. Huminto si Ramon at tumingin sa kanila. Sa una, nag-alinlangan siya. Wala rin naman siyang pera. Paano siya tutulong? Pero nang makita niya ang mga bata, naalala niya ang sarili niya noong bata pa siya, giniginaw, gutom at walang matakbuhan. Lumapit siya sa pamilya. Bakit kayo nandito? Tanong ni Ramon sa mahinahong boses. Sumagot ang lalaki, nasiraan po ang sasakyan namin kanina pa. Wala kaming makuhang tulong. Malamig na at hindi namin alam kung saan pupunta. Tumingin si Ramon sa paligid. Totoo nga, walang ibang tao. Sarado na ang mga tindahan. Malayo ang pinakamalapit na bahay. May sasakyan ba kayo? Tanong ni Ramon. Opo, pero naiwan doon sa kabila. Ayaw nang umandar, sagot ng lalaki. Huminga ng malalim si Ramon. Alam niyang kaya niyang ayusin ang sasakyan. Pero malayo iyon at pagod na rin siya. Isa pa, wala siyang dalang gamit. Ayos lang po ba kung dalhin ko muna kayo sa talyer ko, sabi ni Ramon. Hindi man maganda, pero may bubong at medyo mas mainit. Nagtinginan ang mag-asawa. Wala silang ibang pagpipilian. Opo, salamat po, sabi ng babae, halos maiyak sa ginhawa. Dinala ni Ramon ang pamilya sa talyer. Binuksan niya ang maliit na pinto at pinapasok sila. Kumuha siya ng lumang kumot at ibinigay sa mga bata. Pasensya na, ito lang ang meron ako, sabi niya. Malaking tulong na po ito, sagot ng babae. Nag-init si Ramon ng tubig sa maliit na kalan at gumawa ng simpleng kape. Hinati-hati niya ang kaunting tinapay na natira sa kanya at ibinigay sa pamilya. Hindi siya kumain. Pinanood lang niya ang mga bata habang unti-unting tumitigil ang panginginig nila. Habang umiinom ng kape, nagkwento ang lalaki. Ang pangalan niya ay Daniel. Galing sila sa malayong lugar. May importante raw silang lakad kinabukasan. Pero hindi niya sinabi kung ano iyon. Bakit hindi kayo nag-check-in sa hotel? Tanong ni Ramon. Wala na po kaming sapat na pera, sagot ni Daniel. Tahimik na tumango si Ramon. Sanay siya sa ganitong kwento. Makalipas ang ilang oras, mas maayos na ang pakiramdam ng pamilya. Pero sobrang lamig pa rin sa labas. Alam ni Ramon na delikado kung pababayaan lang niya sila. Bukas ng umaga, sabi niya, aayusin ko ang sasakyan ninyo. Magkano po? Agad na tanong ni Daniel. Umiling si Ramon. Wala na po muna. Ayusin ko muna.
Nagulat ang mag-asawa. Hindi po namin alam kung paano kayo babayaran, sabi ng babae. Ngumiti si Ramon ng bahagya. Ayos lang. Sanay na ako. Nang gabing iyon, natulog ang pamilya sa talyer. Si Ramon ay natulog sa sahig, gamit ang lumang jacket bilang kumot. Malamig, pero matiwasay ang kanyang isip. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakaramdam siya ng kakaibang saya, ang saya ng pagtulong kahit wala kang halos ibigay. Kinabukasan, maagang gumising si Ramon. Lumabas siya upang kunin ang mga gamit niya. Hinanap niya ang sasakyan ng pamilya at sinimulang ayusin ito. Luma ang makina, pero simple lang ang sira. Ilang oras lang, umandar na ulit ang sasakyan. Bumalik siya sa talyer at tinawag ang pamilya. Ayos na po, sabi niya. Hindi makapaniwala si Daniel. Paulit-ulit siyang nagpasalamat. Ang babae ay halos maiyak. Hindi namin ito makakalimutan, sabi niya. Umiti lang si Ramon. Ingat po kayo. Umalis ang pamilya. Nakatayo si Ramon sa harap ng talyer, pinapanood ang sasakyan hanggang sa mawala ito sa kalsada. Bumalik siya sa loob at nagsimulang maglinis. Akala niya tapos na ang lahat. Hindi niya alam na kinabukasan, may mangyayaring lubos na magbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan, maagang nagising si Ramon. Tulad ng dati, malamig pa rin ang hangin. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng mga ibon ang maririnig. Bumangon siya mula sa kanyang maliit na kama at nagsuot ng lumang damit. Wala namang bago sa araw na iyon, o iyon ang akala niya. Naglakad siya papunta sa talyer. Binuksan niya ang pinto at huminga ng malalim. Amoy grasa at langis ang sumalubong sa kanya. Ito ang amoy ng kanyang buhay, simple, paulit-ulit at walang kasiguruhan. Habang nag-aayos siya ng mga gamit, bigla siyang nakaramdam ng pagod. Parang mas mabigat ang katawan niya kaysa dati. Umupo siya saglit sa isang bangko at napatingin sa kalsada. Wala pang customer. Naalala niya ang pamilyang tinulungan niya kagabi. Iniisip niya kung nakarating ba sila ng maayos sa kanilang pupuntahan. Sana raw ay maayos ang kanilang lakad. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib, parang may inaasahan, pero hindi niya alam kung ano. Maya-maya, may lumapit na matandang lalaki na may sira ang motorsiklo. Tinulungan siya ni Ramon tulad ng palagi. Hindi siya nagreklamo kahit kaunti lang ang bayad. Para sa kanya, sapat na ang may makain sa araw-araw. Bandang tanghali, habang kumakain siya ng simpleng kanin at itlog, may humintong itim na sasakyan sa harap ng talyer. Malinis ang sasakyan at halatang mamahalin. Nagtaka si Ramon. Bihira ang ganitong klase ng sasakyan sa lugar nila. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Maayos ang ayos at halatang hindi sanay sa maruming paligid. Tumingin siya sa paligid, parang may hinahanap. Lumapit siya kay Ramon. Magandang araw, sabi ng lalaki. Opo, magandang araw din po, sagot ni Ramon, medyo naguguluhan. Kayo po ba si Ramon? Tanong ng lalaki. Nagulat si Ramon. Opo. Ako po iyon. Ngumiti ang lalaki. May naghahanap po sa inyo. Sino po? Tanong ni Ramon. Sumama po muna kayo sa akin, sagot ng lalaki. May gustong makipagkita sa inyo. Kinabahan si Ramon. Wala naman siyang ginawang masama. Wala rin siyang utang. Pero sumama pa rin siya. Wala rin naman siyang mawawala. Sumakay sila sa sasakyan. Tahimik ang biyahe. Hindi nagsasalita ang lalaki. Lalong kinabahan si Ramon. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Makalipas ang ilang minuto, huminto sila sa isang malaking gusali. Hindi pa nakapasok si Ramon sa ganitong lugar. Malinis ang sahig, malamig ang hangin, at may mga taong nakaayos ang damit. Pinapasok siya sa isang opisina. Malaki ang mesa at may mga larawan sa dingding. Umupo siya sa isang upuan at naghintay. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking pamilyar sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Ito ang lalaking tinulungan niya kagabi, si Daniel. Magandang araw, Ramon, sabi ni Daniel, may ngiti sa mukha. Po kayo po, halos hindi makapaniwala si Ramon. Tumayo si Daniel at lumapit sa kanya. Salamat sa pagtulong sa pamilya ko kagabi. Hindi makapagsalita si Ramon.
Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Umupo si Daniel sa harap niya. Hayaan mong ipaliwanag ko, sabi niya. Sinabi ni Daniel na siya pala ay may-ari ng isang malaking kumpanya ng transportasyon at paggawaan ng sasakyan. Gabi raw iyon, gusto niyang subukan kung paano tratuhin ang mga tao kapag wala silang alam kung sino siya. Hindi raw iyon plano, pero nang masiraan sila ng sasakyan at walang tumulong, doon niya nakita ang tunay na ugali ng mga tao. Marami kaming nilapitan, sabi ni Daniel. Pero tinanggihan kami. Ikaw lang ang tumulong. Nayuko si Ramon. Ginawa ko lang po ang tama. Ngumiti si Daniel. Iyon ang dahilan kung bakit nandito ka ngayon. Ibinigay ni Daniel ang isang sobre kay Ramon. Ano po ito? Tanong niya. Buksan mo, sagot ni Daniel. Binuksan ni Ramon ang sobre. Nanlaki ang mata niya. May tseke sa loob. Malaki ang halaga, hindi niya kailanman nahawakan ang ganitong pera. Hindi ko po ito matatanggap, agad niyang sabi. Hindi ito bayad, sagot ni Daniel. Ito ay tulong. At simula pa lang ito. Ipinaliwanag ni Daniel na gusto niyang tulungan si Ramon na magbukas ng sariling talyer, isang malinis, maayos at kumpletong kagamitan. Gusto rin niyang bigyan si Ramon ng training at pagkakataon na palagiin ang kanyang kakayahan. Pero bakit po ako? Tanong ni Ramon. Dahil marunong kang tumulong kahit wala kang inaasahang kapalit, sagot ni Daniel. Tumulo ang luha ni Ramon. Hindi niya inaasahan ang ganitong biyaya. Pag-uwi niya sa talyer, hindi pa rin siya makapaniwala. Umupo siya sa bangko at tiningnan ang kanyang mga kamay na sanay sa grasa at hirap. Ngayon, ang mga kamay na iyon ang magdadala sa kanya sa bagong buhay. Kinabukasan, nagsimula na ang pagbabago. Dumating ang mga tao ni Daniel. Nilinis ang talyer. Pinalitan ang bubong. Naglagay ng bagong gamit. Unti-unting nagbago ang itsura ng lugar. Pinanood lang ni Ramon ang lahat, parang panaginip. Pero alam niyang totoo ito. Sa loob ng kanyang puso, may halo-halong damdamin, tuwa, takot at pag-asa. Alam niyang hindi madali ang susunod na mga araw. Kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siya sa pagkakataong ito. At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay, isang yugto na susubok sa kanyang pagkatao, katapatan at kabutihan. Lumipas ang ilang linggo mula nang magsimulang magbago ang talyer ni Ramon. Ang dating luma at madilim na lugar ay unti-unting naging maayos at maliwanag. May bagong bubong na hindi na tumutulo kapag umuulan. May bagong pintura ang mga pader. May mga bagong kagamitan, mga wrench na makintab, jack na matibay, at makina na dati nakikita lang niya sa malayo. Sa unang araw na muling binuksan ang talyer, maagang dumating si Ramon. Mas maaga pa kaysa dati. Nakatayo siya sa harap ng pinto, tahimik na nakatingin sa bagong karatula na nakasabit. Ramon Auto Repair, tapat at maaasahang serbisyo. Matagal niya itong tinitigan. Parang hindi pa rin siya sanay. Para bang hindi pa rin niya lubos na matanggap na ito ay kanya na. Huminga siya ng malalim at binuksan ang pinto. Sa loob, tahimik pa. Wala pang customer. Umupo siya sa dating bangko na ngayon ay mas maayos na. Habang naghihintay, pumasok sa isip niya ang mga sinabi ni Daniel noong huli silang nag-usap. Hindi madali ang tulong, sabi ni Daniel. Mas mahirap ang pananatiling tapat kapag may pagkakataon ka ng yumaman. Hindi niya masyadong naintindihan noon ang ibig sabihin. Pero ngayon parang unti-unti na. Makalipas ang ilang oras, may dumating na unang customer. Isang lalaking may bagong sasakyan. Halatang may kaya. Lumabas si Ramon at magalang na bumati. Ano po ang problema? Tanong niya. May kakaibang tunog ang makina, sagot ng lalaki. Sinuri ni Ramon ang sasakyan. Madali lang ayusin. Pero alam niya rin na pwede niyang palakihin ang singil. Hindi mapapansin ng customer. Maraming mekaniko ang gumagawa niyon. Sandaling nag-isip si Ramon. Pero agad niyang inalala ang mga gabing wala siyang makain. Ang mga panahong tinulungan niya ang iba kahit wala siyang kapalit. Umiling siya sa sarili. Tinawag niya ang customer. Simple lang po ang sira. Ganito lang po ang bayad. Nagulat ang lalaki. Sigurado ka? Murang-mura ito. Opo, sagot ni Ramon. Iyon lang po talaga. Ngumiti ang customer.
Salamat. Babalik ako rito. Pag-alis ng sasakyan, nakaramdam si Ramon ng gaan sa loob. Alam niyang tama ang ginawa niya. Pero hindi lahat ng araw ay ganoon kadali. Habang dumarami ang customer, dumarami rin ang tukso. May mga taong gustong magbayad ng extra para mauna sa pila. May mga gustong magpalusot para makatipid. May mga gustong mandaya. Isang araw, may dumating na lalaki na may dalang lumang truck. Malaki ang sira. Alam ni Ramon na mahal ang aabutin sa pag-ayos. Pero sinabi ng lalaki na wala siyang sapat na pera. Kung hindi mo aayusin ngayon, mawawala ang trabaho ko, sabi ng lalaki, halos magmakaawa. Tahimik si Ramon. Alam niya ang pakiramdam ng mawalan ng hanap buhay. Magkano lang ang kaya mo, tanong niya. Sinabi ng lalaki ang halaga. Malayo sa tunay na gastos. Huminga ng malalim si Ramon. Kung tatanggapin niya iyon, lugi siya. Pero kung tatanggihan niya, mawawala ng trabaho ang lalaki. Gagawin ko, sabi ni Ramon. Nagulat ang lalaki. Talaga? Opo. Unti-unti mo na lang bayaran kung kaya mo, sagot niya. Pag-alis ng lalaki, napaupo si Ramon. Pagod ang katawan niya, pero payapa ang puso niya. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa talyer ni Ramon. Sinasabi ng mga tao na tapat siya. Hindi nanlalamang. Tumutulong kahit mahirap. Dumami ang customer. Dumami rin ang kita. Unti-unting gumaan ang buhay ni Ramon. Nakabili siya ng mas maayos na damit. Nakakain na siya ng 3 beses sa isang araw. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may mga taong hindi natuwa. May ibang mekaniko sa lugar na nainggit. Bumaba ang kanilang customer dahil mas pinipili si Ramon. Nagsimula silang magkwento ng masama tungkol sa kanya. Mayaman na siya ngayon, sabi nila. Nagpapanggap lang yan. Narinig ni Ramon ang mga balitang iyon. Masakit, pero pinili niyang manahimik. Alam niyang hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya sa lahat. Isang hapon, dumating si Daniel sa talyer. Tahimik lang siyang nagmasid mula sa malayo. Nakita niya kung paano kausapin ni Ramon ang mga customer. Kung paano siya tumulong sa mahihirap. Kung paano siya tumanggi sa panlalamang. Lumapit si Daniel at ngumiti. Magaling ka, sabi niya. Ginagawa ko lang po ang dapat, sagot ni Ramon. Umupo sila at nag-usap. Sinabi ni Daniel na gusto niyang palawakin pa ang tulong. Gusto niyang gawing modelo ang talyer ni Ramon, isang halimbawa ng tapat na negosyo. Pero may kapalit ang paglaki, babala ni Daniel. Mas malaking tukso. Mas malaking responsibilidad. Tumango si Ramon. Handa po akong matuto. Ngunit sa gabi ring iyon, mag-isa si Ramon sa kanyang kwarto. Tahimik ang paligid. Nakatingin siya sa kisame, iniisip ang lahat ng nangyayari. Masaya siya. Pero may takot na baka magbago siya. Takot na baka makalimutan niya kung sino siya noon. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Magaspang pa rin. Paalala ng mga taong nagdaan. Ayokong magbago, bulong niya sa sarili. Ayokong kalimutan. Hindi niya alam na ang susunod na pagsubok ay darating hindi sa anyo ng kahirapan, kundi sa anyo ng kapangyarihan at desisyon na magpapakita kung sino talaga siya. Lumipas pa ang ilang buwan. Ang Ramon Auto Repair ay isa na sa pinakakilalang talyer sa lugar. Araw-araw, mahaba ang pila ng mga sasakyan. May motorsiklo, may ilumang jeep, may bagong kotse. Mayaman man o mahirap, pareho ang trato ni Ramon. Hindi na siya nag-iisa sa talyer. May 2 na siyang katulong, mga batang mekaniko na tulad din niya noon. Tinuruan niya sila hindi lang kung paano mag-ayos ng makina, kundi kung paano maging tapat sa trabaho. Hindi lang ito tungkol sa pera, palagi niyang sinasabi. Tungkol ito sa tiwala. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam si Ramon ng kaunting ginhawa. Nakabayad na siya ng utang. Nakalipat na siya sa mas maayos na kwarto. May maliit na ipon na rin siya. Pero kahit nagbago ang paligid, sinikap niyang huwag baguhin ang kanyang sarili. Isang araw, dumating si Daniel kasama ang ilang taong nakaformal na damit. May dala silang mga dokumento. Umupo sila sa loob ng opisina ng talyer. Ramon, sabi ni Daniel, may malaking oportunidad para sa'yo. Tahimik na nakinig si Ramon.
Gusto naming magbukas ng mas malaking repair center sa lungsod, paliwanag ni Daniel. At gusto ka naming ilagay bilang manager. Nanlaki ang mata ni Ramon. Lungsod. Manager. Hindi ko po alam kung kaya ko, sagot niya. Kaya mo, sabi ni Daniel. Pero kailangan mong pumili. Ipinaliwanag ni Daniel na kung tatanggapin niya ang alok, iiwan niya ang maliit na talyer. Mas malaking pera, mas malaking kapangyarihan, mas malaking pangalan. Pero mas kaunti raw ang oras sa mga tao. Tahimik si Ramon. Magandang oportunidad iyon, pangarap ng maraming tao. Isang hakbang papunta sa tunay na pag-angat sa buhay. Pero sa isip niya, pumasok ang mga mukha ng mga taong tinulungan niya. Ang driver ng truck. Ang matandang lalaki sa motorsiklo. Ang mga batang mekaniko na umaasa sa kanya. May oras po ba akong mag-isip, tanong niya. Sagot ni Daniel. 1 linggo. Pag-alis nila, mabigat ang dibdib ni Ramon. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Paulit-ulit siyang nag-isip. Kung tatanggapin niya ang alok, yayaman siya. Hindi na siya mag-aalala sa pera. Pero paano ang mga taong umaasa sa kanya araw-araw? Kinabukasan, pumasok siya sa talyer ng tahimik. Pinanood niya ang kanyang mga katulong habang nagtatrabaho. Nakita niya ang saya nila kapag may natutunan sila. Isang matandang babae ang dumating, umiiyak. Sira ang lumang sasakyan niya. Anak, sabi ng babae, wala akong ibang malalapitan. Tinulungan ni Ramon ang babae, tulad ng dati. Halos wala siyang siningil. Pag-alis ng babae, mas lalo siyang nag-isip. Sa mga sumunod na araw, may mga taong pumupunta sa talyer para kausapin si Ramon. May negosyanteng gustong makipag-partner. May taong gustong bilhin ang lupa ng talyer. Lahat may kasamang malaking pera. Para bang sinusubok siya ng mundo. Isang gabi, umupo si Ramon mag-isa sa talyer. Patay na ang mga ilaw sa paligid. Tahimik ang kalsada. Hawak niya ang lumang wrench, ang unang gamit niya bilang mekaniko. Naalala niya ang gabing giniginaw siya, natutulog sa sahig. Naalala niya ang pamilyang tinulungan niya sa lamig. Kung hindi dahil sa gabing iyon, wala siya rito ngayon. Kung hindi ako tumulong noon, bulong niya, nasaan kaya ako ngayon? Doon niya naintindihan ang sagot. Hindi pera ang nagbago sa buhay niya, kundi kabutihan. Kinabukasan, bumalik si Daniel. Tapos ka na bang mag-isip, tanong niya. Tumango si Ramon. Salamat po sa alok, sabi niya ng mahinahon. Pero hindi ko po ito tatanggapin. Nagulat ang lahat. Bakit? Tanong ni Daniel. Dahil kailangan ako ng mga tao rito, sagot ni Ramon. Hindi ko kayang iwan sila. Tahimik si Daniel. Maya-maya, ngumiti siya. Iyan ang sagot na inaasahan ko, sabi niya. Ipinaliwanag ni Daniel na iyon ang huling pagsubok. Gusto niyang makita kung ano ang pipiliin ni Ramon, pera o prinsipyo. Hindi ka namin kukunin bilang manager, sabi ni Daniel. Mas malaki pa ang plano. Plano nilang palawakin ang tulong sa buong lugar, pero si Ramon ang magiging gabay. Hindi bilang boss, kundi bilang halimbawa. Napaupo si Ramon. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi kita binigyan ng yaman para magbago, sabi ni Daniel. Binigyan kita ng pagkakataon para manatiling ikaw. Tumulo ang luha ni Ramon. Sa gabing iyon, tahimik siyang umuwi. Pero sa puso niya, may kakaibang gaan. Alam niyang tama ang pinili niya. Hindi pa tapos ang kanyang kwento. Sa katunayan, doon pa lang ito nagsisimulang maging buo. Matapos ang mahaba at mahirap na pag-iisip, si Ramon ay tuluyan ng nagpasya. Hindi niya tinanggap ang malaking alok ni Daniel para maging manager sa lungsod. Sa halip, pinili niyang manatili sa maliit niyang talyer, sa piling ng mga taong umaasa sa kanya, at sa komunidad na kinalakhan niya. Kinabukasan, maagang bumangon si Ramon. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng talyer. Ang araw ay sumisilip sa bubong, naglalaro ang liwanag sa mga bagong pintura at kumikinang nakagamitan. Para bang ang buong talyer ay buhay at nag-aanyaya sa mga taong dumaraan. Naglakad siya sa kanyang paligid, tinitingnan ang mga katulong. May 3 batang mekaniko na ngayon. Lahat sila ay natututo ng maayos, may ngiti sa mukha at may tiwala sa sarili. Ang simpleng talyer na dati isira-sira at madilim, ngayon ay puno ng buhay, saya at pag-asa.
Lumapit si Ramon sa isa sa mga batang mekaniko, si Lito, at tinanong, handa ka na ba sa unang customer mo ng mag-isa? Opo, Tito Ramon, sagot ni Lito ng may kaba at saya. Gagawin ko po ng maayos. Ngumiti si Ramon. Alalahanin mo, hindi lang ito tungkol sa pera. Importante ang tiwala at ang kabutihan sa puso mo. Lumipas ang ilang oras, dumating ang unang customer ng araw. Isang matandang lalaki na may lumang kotse. Halatang hirap siyang maglakbay. Ngunit si Ramon at ang mga katulong niya ay sabay-sabay nagtulungan para ayusin ang sasakyan. Nang matapos, masaya ang matanda. Maraming salamat, Ramon, sabi ng matanda. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka rito. Ngumiti si Ramon at tinapik ang balikat ng matanda. Lahat tayo, tutulungan natin ang isa't isa. Iyon ang mahalaga. Habang tumatagal, dumarami ang mga customer. Hindi lamang dahil sa kakayahan ni Ramon sa pag-aayos ng sasakyan. Dumami sila dahil naramdaman ng bawat isa ang tapat na serbisyo, ang kabutihan ng puso, at ang simpleng ngiti na nagbibigay pag-asa. Isang hapon, dumating si Daniel. Ngayon, hindi na siya dala-dala ng negosyo o malalaking dokumento. Dumating siya bilang kaibigan. Umupo siya sa tabi ni Ramon at nagtanong. Kumusta ang pakiramdam mo? Masaya ka ba sa pinili mo? Tumango si Ramon. Masaya po. Hindi ako mayaman pero masaya ako sa tamang dahilan. Masaya ako na nakakatulong sa tao. At masaya ako sa mga kabataang natutulungan ko. Ngumiti si Daniel. Iyan ang tunay na tagumpay. Hindi ang pera, hindi ang pangalan, kundi ang kabutihan na naiwan mo sa mundo. Sa mga sumunod na linggo, nagbago pa ang buhay ni Ramon, hindi sa kayamanan, kundi sa respeto at pagmamahal ng komunidad. Ang bawat batang natututo sa talyer ay parang anak na kanyang tinuturuan. Ang bawat customer na tinutulungan niya ay parang pamilya na handang magpasalamat. Isang gabi, habang nag-iisa si Ramon sa talyer, naaalala niya ang mga panahong mahirap siya, ang mga gabing giniginaw, gutom at mag-isa. Ngunit ngayon, nakaupo siya sa isang talyer na puno ng buhay. Nakatingin sa mga kamay niyang dati marupok at maputla, ngayon ay matibay at puno ng karanasan. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Alam niyang ang bawat hirap na dinanas niya noon ay nagdala sa kanya sa sandaling ito. Ang kabutihang ginawa niya, kahit maliit, ay nagbunga ng hindi inaasahang biyaya. Hindi siya yumaman sa pera, pero yumaman siya sa puso at respeto ng mga tao. Kinabukasan, may dumating na pamilyang nakita niya noon sa lamig, sina Daniel at ang kanyang pamilya. Ngumiti silang muli sa kanya. Salamat, Ramon, sabi ni Daniel. Hindi namin malilimutan ang kabutihang ginawa mo sa amin noon. At ngayon, nakikita namin na mas marami pang tao ang natutulungan mo. Tumango si Ramon. Lahat tayo ay may pagkakataon na tumulong. Ang mahalaga, huwag tayong matakot na gawin ito kahit maliit lang ang kaya natin. Lumipas ang mga taon at ang maliit na talyer ay naging simbolo ng kabutihan sa bayan. Hindi lamang dahil sa galing ni Ramon sa mekanika, kundi dahil sa puso niyang tapat at sa kakayahan niyang manatiling mabuti kahit sa gitna ng tukso. Si Ramon, ang mahirap na mekaniko na tumulong sa isang pamilya sa lamig, ay ngayon ay kilala hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa puso niyang nanatiling tapat at kabutihang walang kapantay. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao. Isang simpleng aksyon, ang pagtulong sa nangangailangan, ay nagbunga ng malaking pagbabago, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buhay ng iba. At sa bawat araw, habang naglilingkod sa kanyang komunidad, naaalala ni Ramon ang simpleng aral. Ang kabutihan, kahit maliit, ay laging nagdadala ng malaking pagbabago.